Peace be with you. I'm Brother Jack. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang Yes, gabi. amen. Tinapay. Yes. Yes! Tayo naman. Maraming Yan, Parang ang praise tagal God. nating hindi nakapag-shoot ah. Oo nga eh, no? Talagang Oo. ano? Parang Mga- hinahanap-hanap ng katawan eh. So, tsaka siyempre, busy tayo sa mga kanya-kanyang buhay, Oo. trabaho. Kaya mga kapatid, kamusta kayo? No? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Amen. At welcome ulit sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Praise God. Tayo po ngayon ay nasa ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Okay, so patatagalin pa ba natin to? Game. So, simulan na natin ang ating unang pagbasa na bibigyan ng pananaw ni Brother Fernan. Okay, mga kapatid, ang ating pong unang pagbasa ay mula sa Exodo, chapter 19, verses 2 to 6a. Amen. So, yung nilalaman po nitong ating basahing ito, pinapakita po nito na si Lord, siya yung nag-i-initiate para magkaroon siya ng relationship sa atin. Amen. So, 'di ba, dahil ito ay Exodo, tungkol to sa rescue ng ating Panginoon sa mga nabihag ng mga Israelita ng mga Egyptians, Yes. no? So, nagpunta sila doon sa bundok, nag-worship sila sa Panginoon para matupad rin yung prophecy about na pagpunta nga nila doon sa bundok na yun para purihin yung ating Panginoon. So, nagbigay si Lord ng mga kondisyones kay Moises. No? Yes. So, sinabi niya na nakita niyo na yung ginawa ko eh. Sabi ni Yahweh, nakita niyo na yung ginawa ko. No? Para magkaroon tayo ng magandang samahan, no? Sinasabi ni Yahweh, kailangan sundin niyo yung iniuutos ko, di ba? Tapos ang reward naman nun, itatangi daw tayo, ituturing tayong mahalagang kayamanan ng ating Panginoon. So ganun kaganda yung nag-iintay po sa atin na reward kung magiging matapat tayo sa covenant na meron tayo sa ating Panginoon. Kasi ang pinapakita po nito mga kapatid, itong ating basahin na to. Unang-una, wala tayong kayang gawin kung hindi tayo tutulungan ng Diyos. Amen. Yung pagtakas ng mga bihag mula sa mga Egyptians, si Lord lang ang kayang gumawa nun. Yes. Di ba? Opo. Wala tayong kakayahan para iligtas yung mga sarili natin. Tapos, sinabi rin dito, di ba? Kagaya ng pag-aalaga ng agila sa kanyang mga inakay. So, ibig sabihin din, ang mga inakay hindi nila kayang tumakas sa panganib, di ba? Pero, dahil nga yung kanilang magulang na agila, sila yung bubuhat sa mga inakay para ialis sila sa panganib. Nagpapakita yun ng total dependence ng mga inakay sa magulang nila. Na parang tayo, mga kapatid, kailangan lubusan din tayong aasa sa ating Panginoon. Amen. At ipinapakita nga rin ito na si Lord, gumagawa siya ng paraan para magkaroon ng relationship sa atin. Amen. Kasi nung una, ang ginawa niya, salvation muna. Iniligtas niya, di ba? Mula sa panganib, no? Pangalawa, kaya niya sinasabi na sundin niyo yung sinasabi ko para matamasa niyo yung aking biyaya. Gusto niyang magkaroon ng relationship sa atin. Kasi pwede naman, after niyang iligtas, pabayaan niya na, di ba? Pero hindi ganun ang ating Panginoon. Dahil sobrang mahal niya tayo, ang gusto niya, may interaction siya sa atin. Kaya siya nag-iwan ng rules, ng guidelines, kasi gusto niyang makita na kinakausap natin siya, sumusunod tayo sa mga bilin niya. Kasi ang magulang, ganun sa mga anak, hindi po ba? Yes. Tayo, mga naging anak, sigurado. Maaaring yung sa atin, hindi magulang yung iba. Pero lahat tayo naging anak. Tandaan natin kung paano tayo pinalaki ng mga magulang natin. Di ba? Sila laging nandyan para tulungan tayo. Nag-iwan sila sa atin ng mga rules. O anak, huwag mong gagawin to. Anak, huwag mong gagawin yan. Yung mga bili nila, na ine-expect nila na susundin mo, ganun din yung ating Panginoon. Kasi hindi niya tayo kinakausap ngayon talaga ng literally, no? Ang iniwanan niya nga yung mga salita niya. Ang interaction natin sa kanya, sundin yung mga bilin niya, manalangin tayo sa kanya.
So, mga kapatid, bottom line, no? Let us keep our relationship sa ating magulang alive. Yes. Amen. Magulang natin sa lupa Ganda yun. at yung magulang natin sa kalangitan. Oo, Praise ang God. galing. Oo, ang tama na bro, Fernan. Ang galing ng ating Panginoon. Dito pa lang sa unang pagbasa, talagang pinaramdam ng ating Panginoong Yahweh, no, yung pagmamahal niya. Mm-mm. Kasi imagine mo, sinabi niya nga dito, mula daw sa angkan pa ni Jacob, Mm-mm. ando doon na yung Panginoon na hindi niya pinabayaan hanggang doon sa may makuha nila yung sinasabing pangakong lupa. Promised land. O the promised land, no? Na ando doon ng Panginoon, pakagabayan kayo. Nagbinigyan ng example na parang isang agila at saka yung inakay na hinalintulad ng Panginoong Yahweh na siya yung agila, tapos yung mga tayo yung mga inakay. tayo yung mga Mm, inakay na hindi tayo pinabayaan. O hindi niya tayo hayaan na may mapahamak, na kailangan matutong lumipad Oo. sa sarili nating pakpak, Yes. ano. Hindi niya tayo pipilitin na lumipad kasi inakay pa nga tayo. Oo, kumbaga, totoo nga talaga yung God's plan. Amen. No, na hayaan muna na ang Diyos mag-alaga sa iyo. Yan. Tapos ikaw na gumawa ng plano ng Diyos para sa iyo. Amen. No? Amen. Eh lahat naman ng mga inakay na yan nililipad. Oo. Lahat naman din yan magiging Darating agila. yung time. Darating Mm. ng time na talagang ikaw magtutuloy ng plano ng Diyos. Siguro bro, Yes. pag nasa langit na tayo, makakalipad na tayo. Oo, lilipad Pero tayo dito sa sabay-sabay. lupa, palagi lang tayo mga inakay rito. Oo, galing. Praise God. Yung tungkol naman dun sa pagsunod, napaka-importante naman. Kasi yun yung paraan nga para makipag-interact sa ating Panginoon, at dun malalaman ng Panginoon na tayo bilang tao, dahil sinusunod na rin siya, nalalaman niyang mahal din natin Oo. siya. No, so, Brother Fernan, kasi yun nga pakita natin yung sobrang pagka-importante nung pagsunod. Paano natin sasabihin sa mga kapatid natin na ikaw kapatid, kailangan mong sumunod sa ating Panginoon Mm. kasi yung pagsunod na yan ay para sa iyo din. Oo. No? So, i-emphasize mo bro yung sinabi ko ngayon na bakit para sa kanya din yung pagsunod Okay. na So, sinasabi ng Panginoon. Siyempre tayo mga kapatid, no? Ayan, tayong lahat. Yes. Tayo naman, deep inside, kahit na hindi natin ito masyadong pinapansin, we are yearning na magkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon. Amen. Kasi tayong lahat, galing tayo sa Kanya. Amen. Di ba? Ang nature natin is with God. Yes. Kaya yung puso natin, kaluluwa natin, kusa siyang gustong lumapit. No? Yes. Kaso nga lang, dahil sa iba't ibang klaseng circumstances, mga iba't ibang sitwasyon or experiences, kung minsan natatabunan na yon ng kasinungalingan ng mundo na to. Amen. No? Parang ipinapakita sa atin, hindi natin siya kailangan kausapin, Yan. hindi natin siya kailangan. Magaling ka, kaya mo yan. Kaya mo solusyonan yan, may pera ka. Pwede. Pero mga kapatid, no? Kagaya nga po nung sinabi ng ating Panginoong Yahweh kanina, wala tayong kayang gawin kung siya'y hindi nating kasama. Amen. Kapag pinutol natin yung ating relasyon sa ating Panginoon, mamamatay tayo. Literally and metaphorically. Talagang kamatayan na nag-aantay sa atin. Eh ang gusto lang naman niya, magkaroon ng relationship sa atin. Bakit natin ipagkakait sa ating Panginoon yung simpleng bagay na hinihingi niya sa kabila ng napakaraming kabutihang ibinigay niya sa atin, hindi ba? So, kung kayo po, mga kapatid, no, yung dumadating yung time na parang matatamad kang magdasal, dumadating yung time na sobrang bilib na bilib ka sa sarili mo, nakalimutan mong magpasalamat sa Diyos, humingi ng tulong sa Diyos. Yes. No? Please be reminded, no? I-remind natin yung mga sarili natin na tayo ay mga inakay lamang. Yung ating kakayahan, sobrang limitado lang. No? Yes. Kailangan natin ng tulong ng ating Ama. Amen. Kailangan natin siya sa buhay natin dahil lahat ng ito ay walang katuturan kung hindi iniaalay sa ating Panginoon. Amen. So, Yun. tama yun. Napakaganda yun. Kasi kailangan natin yung ating Ama. No? At yung pagsunod sa Kanya, tayo din makikinabang yun. Kasi Yes. para si ikabubuti natin yun. Yes. No? Di naman tayo pasusunurin. Di naman tayo pagagawin ng masama ng ating Panginoon. So, Tama. yung mga gagawin natin para sa Kanya, babalik din sa atin yun. Automatic. Kaya nga sinasabi natin na yung pagsunod, yung pagsiserve sa Panginoon ay isang privilege. Na hindi ito isang parang responsibilidad ko to, gawin ko to. Hindi.
napaka-blessed mo kasi sinusunod mo yung Panginoon. Yes. Amen. Amen. Okay, mga kapatid, no? So, first reading pa lang, no? Punong-puno Oo, na tayo ganda. ng Oo, inspirasyon ganda. galing sa ating Panginoon. Siyempre, ngayon naman, dadagdagan to ng ating kapatid na si Gerald. Brother Je, pakishare mo naman sa amin yung naging Yes. discernment mo sa ating second reading. Yes. Okay mga brother, sa ating ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Amen. So, sa unang pagbasa na binigyan ng pananaw ni Brother Fernan kanina, no? So, talagang naipunto ni Brother Fernan, mga brothers, yung pagmamahal ng Diyos. Amen. No, pinakita ng Diyos Ama yung pagmamahal niya doon sa may kanyang bayan Mm-mm. na mula pa nga daw sa angkan. Oo. No, angkan ni Jacob. Jacob. Oo. So sa ikalawang pagbasa, dito sumulat si Apostol San Pablo sa mga taga-Roma para i-remind yung mga taga-Roma kung ano yung ginawa ni Kristo nung siya'y nabubuhay pa. Mm-mm. Oo, Okay. sinabi niya sa kanyang sulat na nung makasalanan pa lahat ng tao dito sa sanlibutan, ay may nag-alay na ng buhay. No? Sinong tao na mag-aalay ng buhay, no, matuwid na tao na mag-aalay ng buhay sa mga taong may pagkakasala, no? So sinabi ni Apostol San Pablo na iniligtas tayo ni Panginoong Hesus, ni Jesus sa pagkakasala sa pamamagitan daw ng kanyang dugo. Amen. Natalakay natin nung nagdaang linggo, 'di ba? Yung John 3:16. Sino ba namang ama na ang isusurrender niya ay ang kanyang anak, Yes. no? No, isang malaking pagsasakripisyo 'yon dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Na para hindi lang tayo o para maligtas lang tayo sa mga kasalanan. Katulad nung sa unang pagbasa na lang, hindi pinabayaan ng Diyos Ama yung mga bayan niya, yung mga Israelita na 'yon na wag malugmok sa kasalanan. Ngayon pa kaya. Napakabuti ng ating Panginoon kasi nga ibinaba na sa atin yung banal na Espiritu Santo. Maliban sa Espiritu Santo na yan, may mga tinalaga pang tao ang ating Panginoong Hesus. Imagine niyo mga brothers, no, mga sisters, brothers diyan na nanonood, yung ating simbahan, itinalaga yan ng Panginoon bilang apostol sa panahon natin ngayon. Oo, kaya nga isa sa mga sakramento ay ang pagpapari. Yan. Oo, kasi may tinatawag tayong, sabi nga daw, kung narinig na to or familiar yung calling ng ating Panginoon. Oo, siguro, natutuwa ako sa mga taong may calling sa mga ganito, no, sa mga pagpapari. Kasi lahat dyan sa ating kaparian, pagkakaalam ko, kasi may mga kaibigan, kakilala ko mga pari, na talagang isinusurrender or ino-offer nila yung buong buhay nila. Amen. Yung tatalikuran yung pamilya para lang sa ating Panginoon, hindi lang sa ating Panginoon, para din sa mga tao, sa mga parokyano, no. Ganyan din kasi ang ginawa ng Diyos ni Jesus, no. Tinalikuran niya ang kanyang sarili, no, ang kanyang pagka-Diyos para lang maano tayo sa ating kasalanan. Kasi nga ang Panginoong Jesus, siya ang ating Redeemer, ating siyang tagapagligtas, ang ating Savior nga ika. Kaya ang laking tulong sa buhay spiritual natin mga kapatid, ang pagsisimba. Amen. Amen. Kasi yan po ang ating communion sa ating Panginoon. Yes. Relasyon natin sa Panginoon. Yes. Oo, kasi nga tinanggap natin yung isang linggong topic natin, yung katawan Yan. at dugo ng ating Panginoon. Kaya meron tayong relationship sa Kanya. Nakakahiya naman. For example, ito si Bro Mark, best friend ko. Nakakahiya naman sa aking best friend kung hindi ko siya pupuntahan, bibisitahin isang beses sa isang linggo man lang. Once a week. Once Once a a week week lang lang. eh. Oo. Siyempre, meron kaming relasyon. Ganun din tayo, may relasyon tayo sa ating Panginoon. Kaya nire-remind ni San Pablo sa kanyang sulat, yung ginawang pagka-offer ni Jesus ng kanyang dugo at laman sa ating lahat para maligtas tayo sa kasalanan. Yes. Para maalala din natin, may nagligtas pala sa akin sa mga kasalanan. Hanggang ngayon nililigtas tayo nating Panginoon. Yes, araw-araw. Oo. Every day, every time, every minute sa mga pagkakasala din natin. Kasi kasalanan, alam nyo yung salitang sa isip, salita at sa gawa. Lahat yan pumapasok sa atin.
Kaya yung isang beses man lang na pagsisimba at makikinig tayo at tumanggap ng katawan ng ating Panginoon is laking kagalakan na yun sa ating Panginoon. Amen. Amen. Tuwang-tuwa ang ating Panginoon pag tumatanggap tayo ng katawan ni Kristo. Yes. Kasi every Sunday, yan obligasyon natin. Tama. Yes. Yan ang Amen. number one commandment, mga brothers. Mm. Na love God above Above all. all. Amen. Yan ang number one commandment. Amen. Amen. Okay, so yun, napaka-importante yun kasi yung sinasabi nga ni Brother Jen na na tayo'y mga makasasalanan, Oo, no? totoo yan. Hindi mawawala yun. Mayat Oo. maya. Pero yung ating Panginoon, mahal na mahal pa rin tayo. Amen. Amen. Ano man yung nagawa natin, ang ating Panginoon handang magpatawad, handa tayong tanggapin, Yes. handang kalimutan yung ating mga kasalanan. Basta ikaw, lumapit ka lang muli sa Kanya. Huwag Yun. tayong mahihiya. Minsan kasi feeling unworthy tayo eh. Oo. Dami kong kasalanan. Hindi ko kaya yung magpakabuti. Hindi ko Oo. kaya. Hindi ko kaya yan. So, Sasabog daw. oo, Sasabog. masusunog. usok. Ganyan. Hindi ako magsimba kasi baka mag-apoy ako doon sa simbahan. No? So, hindi po ganun ang pag-iisip ng ating Panginoon. Amen. Kung ano ka ngayon, masama man o mabuti yung ginagawa mo. Oo. Most especially, mas gusto ng Panginoon yung talagang mga makasalanan na Oo, lumalapit sa Kanya. Tama ka po. Kasi doon talaga mapapatunayan ng Panginoon Tama. na kayang-kaya kanyang baguhin. Amen. Kayang-kaya niyang gawing mabuti, maging maganda ang buhay mo. Yes. Tsaka God's mercy is Mm. always greater than your sin. Amen. Oo. Hindi ka pwedeng gumawa ng kasalanan natatalo sa pagiging mapagpatawad ng ating Panginoon. Mm-mm. Ang kailangan lang, lumapit ka. Di ba? Amen. Yun lang yung susi. Mm. Kasi kung hindi mo kukunin yung grasyang iniaalok niya, walang mangyayari. Amen. Di ba? Amen. Alangan namang sobrang OA na naman. Kung si Yes. Lord pa naman yung lalapit sa'yo, anak. Di ba? Oo. Naibigay niya na nga lahat. Oo. Sabi nga, Sobra na pag ganun. ano nga to relationship. Mm. So, give and take. Mm. Hindi pwedeng puro si Lord lang ng si Lord yung Tama. nagbibigay. Oo. Kailangan, ikaw, pag nakakatanggap ka, mag-e-effort ka Bahagi. din para kay Lord. Mm-mm. Pag kumatok, buksan mo, Oo. pasukin mo. Yes. Buksan Diba? mo. Ang Si simbahan Lord. nga natin, hindi Oo. mo na kailangan katukin. Laging bukas bukas yun. na Oo. bukas yan. Wag lang gabi, ha? Oo. Yung walang misa. Ibig lang sabihin, laging open yan. Mm. Welcome tayo dyan. Mm. Kasi tahanan yan ng ating magulang. So, ang kailangan mo lang, mag-effort ka, pumunta ka ron, Mm. di ba? Kung saan nga tayo nakakarating. Oo. Oo. Kung minsan, kahit wala tayong pera, pag gusto nating gumala, nagagawa natin ng Oo. paraan. Kung saan saan. Kaprasong oras na. Oo, Ilang imposible oras. naman mga kapatid na walang tuklong, kapilya o simbahan na malapit Dami. sa inyo. Amen. Sigurado walking distance Kumbaga lang. nilalapit na sa atin eh. Kaya nga. Mm. At saka yung kanina yun, nabanggit ni Brother Jen about sa pagpapare. So, shoutout lang po sa lahat ng paring, Amen. paring Katoliko. Mm. Yes. Talagang kami po ay sobrang hanga po sa inyo. Sobra po God bless kami po sa atin. nagpapasalamat. Mm-mm. Kasi para sa kaalaman lang po lahat mga kapatid, no? Sobrang hirap po Oy, totoo. ng vocation ng pagpapare. Mm. Talagang ano po Ibang siya. level ang labanan dyan. Yes, Oo. mga kapatid. Sakramento talaga. Pwede niyong ma-witness lahat ng sakripisyo ng ating mga pare. Maging active lang kayo sa simbahan. Masasabi niyo rin no, na kapag ang Panginoon tumawag at ikaw ay sumagot, magkakaroon ka talaga ng relationship sa Kanya. Amen. Mamamangha kayo kung ano yung kayang pagdaanan ng ating mga kaparian Yes. dahil sila ay lubusang sumasampalataya sa Uy, atin. oo. Amen. Na tayo, pwede rin nating ma-achieve yun. Yung Oo. ganong level ng confidence sa ating Panginoon. Tama. Kailangan lang po, lumapit tayo sa Kanya. Yes. Amen. Praise God. Amen. Amen. So yun mga brothers, so dako na tayo Amen. sa ebanghelyo natin Yan. na pinaka-highlight ng ating Yes. misa. So Brother Mark, so ano yung pananaw mo bro sa ating ebanghelyo ngayon bro? Okay. Meron napaka-importanting linya dito sa ating mabuting balita. Ano? Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Oo. So, nakita ng Panginoon yung mga tao, Ang galing. nahabag siya. Kasi, para silang mga tupa na walang nagpapastol. Ibig sabihin, nakikita na lang hirap na hirap, malulungkot, or mga galit, or
may mga masasamaang loob, no? Talagang kitang-kita mo yung napansin ng Panginoon na nahihirapan yung mga tao. Mm. At hindi lang niya parang hindi lang siya tumitingin sa physical, kundi nakikita niya yung mga puso. Yan. No? Kumbaga yung pagtingin ng Panginoon, alam niya kung ano yung totoong nangyayari sa mga tao noon. Kaya nasabi niyang sayang walang nag-aalaga. No? So kaya nga yung 12 apostol, binuo niya yan para talaga maalagaan tayo. Mula sa kanila hanggang ngayon, nangyayari yan. Na tayo, kailangan natin na may mag-aalaga sa atin, may magtuturo sa atin kung paano ba tayo lalakas yung pananampalataya, kung paano ba tayo mas mapapalapit sa ating Panginoon. Kasi, lalo sa panahon ngayon, no, kita-kita mo naman, ang hirap ng buhay, meron naman, masarap, okay yung buhay, pero sobrang busy naman. No, kitang-kita mo na, paano pa sila magiging masaya o paano pa sila mapapalapit sa ating Panginoon kung hindi mabigyan ng oras, ng panahon, ng pagkakataon. Tapos yung mga malulungkot naman or yung mga grabe yung depression ngayon sa panahon na to, no? Na sa sobrang lungkot hindi makapasok ang ating Panginoon kasi nga wala na, kinanya na yung kalungkutan, kinanya na yung lahat ng problema. No, so naaawa yung ating Panginoon. At yung awang yun, hindi lang basta awa, kundi habag na handang tumulong at tumugon dun sa mga pangangailangan na yun. Kasi yung mga apostol, diba? Syempre may mga wisdom, may mga gifts, may mga regalong binigay sa kanila, kaya nga sila nakakapagpagaling ng mga may sakit, nakakapagpalayas ng mga masamang espiritu, no? So nagagawa nila ng paraan kung ano ba yung mga problema ng mga tao. At ngayon, yung regalong yun na ibinigay sa atin, hindi man gaya ng regalo na ibinigay sa mga apostol, pwede rin natin gamitin. Amen. Yung regalong yun ay hindi natin kailangang sarilinin lang. So, di ba ang regalo ibinibigay? Tama. No? Pag tayo binigyan ng regalo, ang sarap, yun, masaya. At pag tayo nagbigay ng regalo, masisiyahan din sila. Amen. At yung mga regalong yun, hindi naman kailangang magpagaling ka rin ng may sakit. No? Hindi naman kailangang bumuhay ka rin ng patay gaya ng ginagawa ng mga apostol. Makipag-usap ka sa kapatid mo na alam mong may problema, na alam mo may pinagdadaanan, ipagdasal mo siya, ipagdasal natin siya para naman malaman ng mga kapatid natin na may nagmamahal din sa kanila. Amen. Kahit mga simpleng tao lang tayo kami, di naman kami mga professional, di po kami mga pare, pero we are very willing. Kaya nga natin ito ginagawa. Yung makapagbahagi po ng mabuting balita para po malaman nyo na tayo pong lahat ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Amen. Mahal na mahal niya tayo. Amen. At gusto niya na lumigaya tayo ng nasa piling niya. Yes. No? Kasi, grabe ang lungkot pag wala ka pong relasyon sa Panginoon. Talaga. Lagi kang takot, lagi kang worried, kasi hindi mo kontrolado. Or, gusto mong kontrolin, pero wala kang magagawa sa buhay mo. Kasi nga, wala pong ibang may control sa buhay natin kundi ang ating Panginoon at ang mabuting plano niya ang laging mangyayari. Amen. Minsan may mga gusto tayong mangyari sa buhay natin, hindi nangyayari kasi hindi yun ang kagustuhan ng Panginoon. Yes. Kasi alam niyang hindi yun mabuti para sa iyo. Amen. No, so ayun, isipin lang po natin na tayo, gaya ng mga apostol, tayo pwede rin po tayo maging blessing o regalo sa ating mga kapatid. Amen. Hindi man, gaya sabi ko, hindi man kailangang magpakita ng bumuhi ng patay. Pero yung maging present lang tayo sa mga kapatid natin, makakausap natin yung mga kapatid natin na alam natin may pinagdadaanan, ay napakalaking tulong na po. Yes. No? So, we have to be ready. We have to be conscious. We have to be sensitive kung ano ba yung nangyayari sa mga buhay ng kapatid po natin. Amen. So, mabalikan ko lang yung kanina sinabi ni Bro Mike na nag-i-strive po kami na makapaghatid ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kahit na kami mga simpleng ordinaryong tao lang. Pero mga kapatid, syempre,
meron din kaming sinusunod na guidelines. Amen. Amen. Kami po, no, yung ibinabahagi po namin sa inyo, we make sure po na ito po ay naaayon sa doktrina ng ating simbahang Katoliko. Amen. Praise Hindi God. po kami nagbibigay ng sarili naming konklusyon nang hindi namin narinig sa mga pare, Mm-mm. hindi namin nabasa sa Biblia ng Katoliko. No? Mm-mm. Kasi po, ito po kasi yung nagiging pagkakamali ng marami na nakahawak ng Bible, nakabasa ng Bible. Akala nila, magaling na sila. Akala nila, pwede silang umasa sa sarili nilang dunong. Kailangan mga kapatid, tandaan po natin, ano, mensahero po tayo. Hindi po tayo tagapagbigay ng bagong utos galing sa Diyos. Mm-mm. Bagong patakaran. Meron na po, no? Hindi po natin bibigyan ng sarili nating interpretation yung Bible Mm-mm. kung hindi po galing Mm-mm. sa mga itinalaga ng Panginoon. Kagaya ng kaparian. Amen. No? Amen. Sila po ang may authority na magbigay ng teaching. Yes. Tayo po nag-share ng teaching galing sa ating Panginoon. Amen. So, inuulit ko lang po, no? Ini-stress ko lang po talaga. No? Para makapagbigay po tayo ng totoong pag-asa, kapayapaan at blessing, kunin natin galing kay Lord. Amen. Makinig tayo sa mga pare. Mm-mm. Yan. Amen. Tsaka isa pa, no? Ito na nga, kasi napag-uusapan nga yan, being present, di ba? Mm-mm. Yung evangelization through presence, no? Mm-mm. Tapos yung, kumbaga parang tinatawag tayo ni Lord na parang maging mini priest, no? Mm-mm. Munting Mm-mm. pare sa, Brother Mike, gusto ko lang sanang bigyan mo sila ng kaunting paalala, no? Ano bro yung masasabi mo, no, sa mga kapatid natin na kung mapapansin natin may potential, Mm-mm. kung mapapansin natin na pinagkalooban ng Panginoon ng wisdom, ng knowledge, no, pero nagda-doubt sila, Mm-mm. no? Ano yung pwede mong masabi sa kanila para ma-encourage sila na ituloy yung pinapagawa ni Lord? Okay. So, hindi ka pipiliin ng Panginoon kung di mo kayang gawin yun. Yan. So, Tama. hindi ka sasabihan ng kapatid mo na, Brad, itok mo tong topic na to. Oo. Sister, mag-share ka. Mm. Kung hindi alam ng mga kapatid mo at hindi alam ng Panginoon na hindi mo kaya yun. Oo. Alam nilang kaya mo yun kasi kaya niya ibinigay sa'yo. Mm. Hindi naman yun ibibigay sa'yo pag alam nilang ikaw Yes. magiging burden sa'yo yun. Oo. No? So, tayo lahat ay binibigyan ng pagkakataon, ng opportunity ng Panginoon para maging testimony o maging taga-bahagi kung gaano naging sobrang mabuti yung Yeah. Panginoon sa atin. Amen. Yun yung masarap ikalat. Yun yung masarap ibahagi sa atin. Huwag po tayong mahihiya. Sa sobrang dami ng mga bagay na magandang bagay na ipinarana sa atin ng ating Panginoon. Kailangan marinig yun ng ating mga kapatid. Amen. Para malaman din nila na iyon ay mga gawa ng Panginoon at pwede ring mangyari sa kanila. Mm. No, hindi lang yung etong tao na to na nagsira to ang mahal ng Panginoon. Lahat tayo mahal. Kailangan lang natin maging open at saka dun po sa mga yung mga magtotok po, no? Yes, we are given the privilege. Oo. We are given the opportunity. Kailangan maging worthy tayo, maging talagang pag-aralan nating mabuti. Kailangan yakapin natin o tanggapin nating mabuti yung inassign sa atin na yun. Yan. Kasi alam naman nating kaya nating gawin yun sa tulong ng ating Panginoon. Mahirap gawin yun kung sarili mo lang talaga yung aasahan mo. Pero lagi po nating iisipin na tayo ay instrumento lamang. Amen. Na ang magsasalita talaga ay ang ating Panginoon. Yes. Kailangan nating tanggapin na ang Panginoon ang tunay na gagalaw, hindi ikaw. Amen. Magugulat ka na lang.
yung mga hindi mo pinag-aralan, sasabihin mo on the spot Oo. sa harap. Yung mga hindi mo pinaghandaang mabuti or yung mga pinaghandaan mo hindi mo masasabi Oo. kasi ang ating Panginoon may gusto siyang ibang mensahe na gusto niyang iparating sa iyo Yes. o iparaan sa iyo para marinig natin mga kapatid. No? Amen. So, wag na wag tayong panghihinaan ng loob. Dahil ang binibigay sa atin ay isang pribilehiyo, isang magandang tungkulin. Isipin mo, gagawin kang tagapahayag Oo. ng mabuting balita. Magiging mouthpiece ka. No? Oo. At saka, ang advantage doon, mag-aaral kang mabuti. Oo. At ikaw, kung ano yung topic mo, na minsan hindi mo talaga alam, dahil nga pinag-aaralan mo siya, wow, ganito pala yun. Oo. Ikaw rin matututo Ikaw ka. matututo ka talaga. At yung mga matututunan mong yun, yun ang i-share mo sa iyong mga kapatid. Amen. At kailangan nila yun. Wag na wag kang mahihiya. Salita ng Panginoon yun. Kailangan nilang marinig yun. Yes. At mapatunayan na talagang mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Nice. So yung mga kapatid, so dako tayo. So ano ba, Brother Mark, yung connection ng Yan. mga readings natin? Yes. Okay, so kita-kita mo naman, no? Yung dakilang pagmamahal ng ating Yun. Panginoon. Amen. Talagang yung mga taong iniligtas niya, Amen. no, sa Egypt, na sinamahan niya, Mhm. tinulungan niya, no, sinuportahan niya. Tapos may mga pagkakataon na syempre mawawala sila ng landas, Oo. no, mawawala sila sa mga sa isip nila yung parang ba't ganito, puro problema, pero still ang ating Panginoon na andyan sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan, no? So never silang iniwan, ibig sabihin. Kasi nga mahal na mahal tayo ng ating Panginoon, at kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, ano man yung nangyayari sa buhay natin, lagi po siyang naandyan. No? Gaya din po nung doon sa may second reading, no? Ano man yung kasalanan mo, Mhm. ano man yung pinagdaraanan mo, gaano ka man kalungkot, no? Naandyan ang ating Panginoon para ikaw ay samahan. Minsan, ang tingin natin sa sarili natin, sobrang sama natin. Pero ang tingin ng Panginoon sa atin, anak ko to, mahal na mahal ko to. At kinreate ko tong mabuting tao. Oo. Wala akong ginawang masama. Amen. No? So, laging tinitingnan ng ating Panginoon yung pagkakataon na ikaw ay mapalapit sa atin. No? Na lagi siyang gumagawa ng paraan para ikaw ay lumapit at bumalik sa Kanya. Amen. Never siyang nag-close ng pinto. No? Wala siyang sinabing, oops, makasalanan ka? Mhm. Ayoko na sa'yo. Walang ganon. Oo. Walang ganon. Mas malapit nga siya sa mga ganon eh. Yung mga malulungkot, mas Mahihirap. mahihirap, Sasaktan, no? yung mga nasasaktan, at syempre ganoon rin po yung mga makasalanan. Kasi alam niyang kayang-kayang baguhin ng ating Panginoon ang buhay niya. Amen. At syempre yung sa gospel natin, ano, na alam ng Panginoon talaga lahat ng pinagdadaanan natin. Yun nga, kailangan po ng Panginoon ng mga mag-aani. Kasi ang daming aanihin. Gaya po ng mga sinabi ko kanina. No, ang daming taong nalulungkot, ang daming taong kailangan ng karamay. Minsan di nila sinasabing kailangan nila ng karamay, pero kitang-kita mo naman, no? So naaawa ang ating Panginoon sa mga anak niyang ganun. Kaya kailangan niya rin ng mga tao na pwedeng kumausap, na pwedeng makiramay sa mga taong yun. Amen. Kasi hindi po pwede na tayo ay magkanya-kanya lamang. Mahal tayo ng Panginoon, mahal niya rin yung may mga pinagdadaanan. At tayong binigyan niya ng regalo, binigyan niya ng pagkakataon para magmahal. Ibigay natin po yan. Yes. Huwag po natin sayangin kung ano yung mga ibinibigay ng ating Panginoon sa atin. Yung joy, tayo na nakaka-experience nun. No? Yung joy, yung saya na na-experience natin sa ating Panginoon na ibinibigay niya ay kailangang ma-experience din ng ating mga kapatid. At doon mo masasabi na hindi tayo
pinapabayaan ng ating Panginoon. Mula pa sa first reading hanggang sa gospel, alam niya kung paano niya tayo tutulungan, alam niya kung paano niya tayo ililigtas, Amen. no? Kung paano niya tayo babawiin mula sa mga hindi magagandang ginagawa natin. So, tayo pong mga tao, tayo mga alam natin sa sarili natin na napapalayo na sa Kanya. Please po, try po nating lumapit. Para din po sa atin yan. Amen. Para din po sa ating lahat yan. Wala pong mawawala. Bagkus madadagdagan pa po kung ano pa yung mga gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Kasi ako dati ang thinking ko, ay saka na ako magsasali sa mga MFC, sa mga community yan kasi dami ko pang gustong gawin busy ako. Kaya dami ko pang gustong kalokohang gawin, gusto ko mag-enjoy. Yan, gusto ko mag-enjoy, gusto ko pang mag-inom ng marami, mga chicks pa. Gusto ko pang magwalwal. No? Pero alam nyo ba, nung sinubukan ko na sige, attend ako CLS, dun ko mas na-experience yung fullness ng joy, ng pagmamahal ng ating Panginoon. Hindi ko kailangan maglasing. Hindi ko kailangan mambabae, hindi ko kailangan gumala kahit saan ng walang kapararakan. Kasi ang tunay na makakapagbigay po ng ligaya sa atin at ng tunay na pagmamahal sa atin ay ang ating Panginoon. Amen. So, walang sinabi yung dami ng alak, dami ng drugs, dami ng mga babae, dami ng kung ano-anong mga bisyo kung ikukumpara natin yan sa pagmamahal ng ating Panginoon. Naku, subukan nyo lang po, ilapit yung sarili nyo at maging open. Kaya nga po kami ganito. Yes, ang daming problema. Pero makikita nyo po mga nakangiti po kami. Kasi alam po namin na ang ating Panginoon inaandyan lamang. At ano man yung pinagdadaanan namin, kayang-kaya. Kasi yung pagmamahal ng ating Panginoon ay nasa atin. Amen. Nice. Correct. Tama. Okay, so ang ganda ng mga pagbasa natin, Amen. bro. Oo. Lagi siyang maganda, no? Punong-puno, no? Hitik na hitik. Ang galing, no? Linggo-linggo natin itong ginagawa, pero paganda ng paganda, pa-exciting yung mga binabasa natin. So ngayon naman, Brother Fernan, syempre kailangan nating i-apply yung mga natutunan natin dito. So, paano ba natin to i-apply? Ako, gusto ko sanang mag-focus doon sa Kasi nabanggit pa ulit-ulit yung about sa pagiging pare at pagiging alagad ng ating Panginoon. So, syempre, unang-una, no? Muli sa ating mga pare, no? Talagang saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po. Ngayon, tayo naman mga kapatid, no? Paano tayo magiging munting pare, no? Syempre, sa pamilya natin, obligasyon natin yan bilang mga magulang, sa mga kaibigan natin, no? Sa kapwa natin, no? Mga kapatid, yung pong pagtawag ng Panginoon, no? Sa atin para alagaan, no, ipastol, no, yung ating mga kapatid. Yan po ay isang napakalaking privilege, no? Amen. Napakaswerte mo pag nakaramdam ka na ikaw ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon na alagaan natin yung ating kapatid. Kasi bihira lang po yung binibigyan ni Lord ng ganyang responsibilities. Lahat tayo tinawag na maging witness. Yes. Pero hindi lahat tinatawag ni Lord na maging shepherd. Amen. No? So pag naramdaman natin mga kapatid yung pagkakataon na yun, inilagay ka ni Lord sa ganung sitwasyon. Yes. Go for it. No? Ano lang ba ang kailangan mo? Mga kapatid, simpleng-simple lang. No? Number 1 na criteria or quality na dapat meron ka, mahal mo dapat ang Diyos. Amen. So kung mahal mo si Lord, automatic, pwede ka nang mag-alaga ng iyong kapwa. Yes. Kasi, meron ka ng pagmamahal na ibabahagi sa iyong kapatid. Yes. Di ba? Kasi di ba, anong utos ni Lord? Mahalin nyo ang isa't isa. Kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang kapwa mo. Amen. So, paano mo naman ngayon i-inspire yung kapatid mo? Paano mo siya ipapastol? Di ibabahagi mo yung pag-ibig na nararamdaman mo galing sa Panginoon. Maging present ka kapag may pangangailangan ng kapatid mo. Kapag siya ay nagsasaya,
makisaya ka. Mhm. Yes. Pag siya'y nagdadalamhati, makiramay ka. Yes. Di ba? Sa tagumpay, sa hirap, dapat naroon ka para sa kapwa mo. Amen. Ang sarili natin, no, laging huli. Yes. Ang Amen. nagpapastol ng tupa, ang nag-aalaga ng kapwa, kinakalimutan ang sarili. Mhm. Yes. Amen. Bakit? Bakit mo kakalimutan? Bakit mo papabayaan ang sarili mo? Mm. Para si Lord ang mag-alaga sa iyo. Amen. Para si Lord, ilagay ka niya sa pakpak niya, Mm. buhatin ka niya, ilipad Yes. ka niya. Kasi pag ikaw yung gusto mong mag-alaga sa sarili mo, konti lang yung kaya mong gawin. Yes. Pero pag isinurrender mo kay Lord, Lord, ikaw na bahala sa akin ha. Amen. Basta ako bahala dito sa mga ibinilin mo sa akin. Pero ikaw na bahala sa akin. Yes. Magugulat kayo, mga kapatid. Pangako, no? Pangako, magugulat kayo kung gaano i-display ng ating Panginoon yung pag-aalaga niya sa iyo. Kasi Yes. pinili mo na alagaan ng kapatid mo. Amen. Subukan niyo lang. Baka naman sabihin niyo Mhm. nasasabi lang namin to dahil for the sake of the show. No. No? Baka naman sabihin niyo para lang maging maganda yung content. Hindi, mga kapatid. Subukan niyo. Mm. Testingin nyo. Maging patient kayo. Intayin nyo talaga. Ipakita nyo kay Lord, Lord, talagang gagawin ko to. Amen. Para sa'yo. Ha? Para sa'yo. Kasi mahal kita. Mm. And for sure, mga kapatid, as soon as the sun will rise tomorrow, ibe-bless ka ng Panginoon. Aalagaan ka ng Amen. Panginoon. Praise Yun. God. Nice po. Okay, ngayon naman, mga kapatid, Amen. pakinggan naman natin yung magiging application ng ating kapatid na si Jay. Oo, sobrang ganda ng ating pagbasa kasi kitang-kita yung pagmamahal sa atin ng Diyos eh. Amen. Amen. Doon pa nga lang sa second reading mga brothers, nag-struck sa akin na pinapakita doon ni San Pablo na yung relationship natin kay Lord. Mm-mm. Yes. Nabanggit niya sa sulat doon na tayo daw ay kaibigan ng Diyos. Mm-mm. Amen. Friend Amen. of God, Friend of ano. God. So ngayon, bilang may relasyon tayo sa ating Panginoon, dapat tayo ay magbalik din ng sa kanya ng papuri, Yes. masasalamat, Amen. pagmamahal sa Amen. ating Amen. Panginoon. Tsaka alam niyo ba mga brothers, ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, may kambal pala yan. May kakambal pala yung love na tinatatawag. Mm. No, yung kambal pala ng love, ito yung mercy. Okay. Amen. Tama Awa, nga naman. mercy. Yan ang kakambal kasi Oo. pag mahal mo ang isang tao, kaawaan mo siya na tatanggapin mo ulit siya sa kabila Mm. ng mga pagkakamali mo, Ah. mga kasalanan. Amen. Yan ang mukha ng ating Panginoon. Awa or mercy. Siguro mga bro, narinig niyo na tong kwentong to. May kwento na naman ulit ako na biglang pumasok sa isip ko. Alam niyo ba yung kwento Trademark ni bro yung may Ah. kwento eh. alam niyo ba yung kwento ng isang tatay na sobrang busy sa kanyang trabaho at sa 6 na taon niyang anak? Mm. So itong tatay na to, pangalan nito ay Greg. Ba? Oo. Si Greggy. Pogi yan, pogi yan. Sobrang pogi. Sobrang bait ng brother na to. Itong tatay na to na si Greg, sobrang busy niya. Mahigit 8 oras yung nagtatrabaho. Mm. So iniiwan niya na lang yung anak niya sa bahay na nawawalan din ng oras. Ngayon tong si Greg hanggang bahay pag uwi galing trabaho, nagtatrabaho. Mm. Ngayon itong nagtataka tong anak niya, lalaki na 6 na taon, na bakit wala ng oras tong tatay ko sa akin, sabi ng bata. Kaya itong batang to, nilapitan niya ang kanyang ama. So siguro naglalambing siya, binigyan ng juice, binigyan ng tinapay, merienda, pinagpunas pa ng pawis. So sabi, isip-isip ng tatay, ba may kailangan tong anak ko. Ang bait, no? Sabi ganyan. Tapos nagtanong ang anak doon sa tatay kay Greg, sabi ng bata, sabi, Papa, magkano ang sahod nyo kada oras? Tinanong ng bata. Napaisip ulit yung yung tatay, ay talaga may kailangan to, may pabibili tong batang to. Oo. Tatanong sahod eh. Oo, sabi daw sabi ng tatay, 1,000 isang oras ko anak. Wow. Sabi, Ang sahod. 1,000. Ano ang trabaho niyan bro? Ma-applyan din yun. Oo, tanong natin si Greg. Ngayon, ang sagot ni Greg, 1,000. So sabi ng anak, tatay,
pwede po ba akong mangutang sa inyo ng 500? Ay bakit naman? Ba't kailangan mo ang 500? Sabi niya. Kasi tatay, may naipon po akong 500 pesos. Sa mga bigay-bigay nyo sa akin. Tignan nyo po sa ilalim ng unanan ko. O, mayroon pong 500. Gusto ko po sanang bilhin yung isang oras para maglaro man lang tayo. O, akin na po yung 500 nyo. Pagsasamahin ko yung 500 ko tsaka 500 mo. Para naman meron ka pong isang oras naman makapaglaro sa akin. Amen. Ano? Anong point ng kwento ko, mga bro? Sa loob ng isang linggo, mga bro, mga sis, meron tayong 168 hours. Sa loob ng isang linggo. Pero ang hinihingi lang sa atin ng Panginoon, isang oras. Amen. Ang sabi ng Diyos sa atin, Bro Fernan, Mark, sa inyo na ang 167 hours sa loob ng 1 week. No, ang isang oras, bigay mo naman sa akin. Ano? Walang exemption, matanda ka man, bata man, kahit sino. Ang isang oras lang ang hinihingi ng Diyos sa atin. Ano ba yung isang oras na yun? Yung pagsisimba natin. Amen. Isang oras lang para maalala mo ang ating Panginoon. Yes. Katulad nung batang yon na hinihingi lang yung isang oras ng tatay niya para makalaro yung kanyang anak. Kaya Greg, magbigay ka na. So yun ang kailangan natin gawin na isang oras lang ang hinihingi ng Diyos sa atin. Ano, ang dami binibigay ng oras sa atin ng Panginoon. No? Lahat ng 167 hours sa atin sa loob ng 1 week. Lahat ng 167 na yun, puros biyaya yan. Lahat ng gabay, binibigay sa iyo, kalusugan, binibigay natin Panginoon. So sana yung isang oras, ibigay natin sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon, may awa yan sa atin. Ang Panginoon, sobrang mahal na mahal tayo. Amen. No, sa isang oras, mga kapatid, sana may bigay natin. Yung isang oras na yon sa Sunday na yun. Amen. Amen. Yes, God. Nice. Ganda ng kwento mo. Mhm. Gusto ko mag-apply kay Greg. Oo, 1,000 per hour. 1,000 per hour. Siyempre, mayaman. Ano ko yung trabaho niyan? Oo. Ang pogi pa. Parang tutulak yan. May paplag natin yung 1,000 per day niya. Yung tinutulak niya. Oo, yun. So, okay, Brother Mark, para sa'yo naman. So, paano mo ito ma-apply sa buhay niyo? Okay, so, ayun, gaya ng sabi ni Brother Fernan, yung mga apostol, yung mga nagsaserve, mga shepherd, yung mga ginagamit ng ating Panginoon para matulungan yung mga kapatid, mga makapag-guide sa ating mga kapatid. Ito naman po yung magiging advice ko po or yung magiging pwede po nating maging application, no? As mga nagsaserve. Yan. Kasi dumarating tayo sa point na grabe, nakakapagod, ang daming gagawin. Ano ba yan? May gagawin na. Kikita na naman kami. No, kasi dumarating talaga sa point, di ba, minsan na, parang gusto ko magpahinga pero may gagawin kami mamaya. Yung katawang lupa. Oo, pagod na ako. Ayoko, susuko na yata ako, daming ginagawa. Huwag po nating kakalimutan na ang pagsiserve, ang pagsunod sa ating Panginoon ay para sa atin din. At ito ay isang pribilehiyo. Amen. Isang blessing na walang na ang Panginoon lamang ang makakapagbigay po sa atin, no? At na-experience naman natin na sa tuwing pupunta tayo ng service, ng isang event, ng isang gawain, anong nararamdaman nyo? Diba ang saya? Oo, No? siyempre. Yung sayang walang ibang makakapagbigay sa'yo kundi yung ating Panginoon. Amen. Yung makatulong ka ba naman sa kapatid mo eh. Grabe yung galak talaga maramdaman mo. No? So, wag po natin kakalimutan yun na kahit tayo pagod na kahit sobrang busy po natin, bigyan natin ng time yung pagsunod at pagtugon sa ating Panginoon. Yes. Kahit ano pa po ang mangyari. No? So, most especially, kasi ang dami nating commitment at diyan tayo kilala na pag tayo nag-commit, ginagawa po Yan. natin. No? So, panindigan po natin ang ating Panginoon. Amen. Panindigan natin yung pagmamahal natin sa Kanya sa pamamagitan ng hindi pagreklamo. Kasi minsan, nagreklamo, daming gagawin. Oo. Yung mga kasama ko naman doon, Pinaparinig mo pa yung reklamo mo. Oo, ganun, no? Mga kasama ko naman doon, parang ako lang naman lahat gumagawa. Parang sila, saya-saya na lang ako, ang dami kong ginagawa. Tumarating sa point tayong ganyan, no? Na parang piling natin wala tayong katulong. No? Baka naman hindi tayo na nagpapatulong. Kaya walang tumutulong sa atin, no? So we have to be open na sa ating mga kapatid para tulungan din na tayo. Para hindi tayo mapagod. Amen. Pag napansin po natin na parang nagreklamo tayo, napapagod na tayo,
magdasal po tayo. Oo. At ito, tanungin natin yung Panginoon, Lord, ano pong gagawin ko? At sigurado sasagot ang Panginoon. Amen. Ituloy mo lang yan, anak. Maging matiisin ka. At itong ginagawa mo naman para sa akin ay malaki na may tutulong para sa iyo. At yun nga po, wag na wag tayong magsasawa. Wag na wag tayong titigil sa ipinaglalaban natin. No? Sa mga gawain natin. Kahit gaano pa tayo kapagod. Ang sarap kaya matulog ng sobrang pagod. Oo. Ang sarap nung uuwi kang, grabe dami kong ginawa. Pagtulog mo, maghihili ka. Tapos paggising mo, ang sarap ng gising mo kasi pinagpahinga kang mabuti ng Panginoon. Amen. Alam mo yung mahirap? Yung tutulog ka, hindi ka makatulog. Oo. Kasi sobrang relax ka. Oo. Tutulog na hindi makatulog. Yung hihiga ka, gusto mo na matulog, alam mong pagod ka rin naman, pero bakit hindi ka makatulog? Wala kang kapayapaan. Oo, kasi nga, yung naidulot mo na tulong, na saya, ibabalik din ng Panginoon Amen. para makapagpahinga ka mabuti. Amen. No? Kaya, tuloy lang tayo. Iwasan yung magreklamo. Tingnan yung mabuting nangyayari sa paligid na ginagawa ng ating Panginoon. At Oo. makikita mo yung pag-grow mo spiritually, pag-grow ng mga kasama mo. Iwasan natin yung pagtingin sa kung ano ba yung mga maling nagagawa nila. Amen. Tanggapin natin sila. Amen. Siyempre, kailangan marunong din tayong mag-adjust sa lahat. No? So, napaka-importante po noon para hindi po tayo tumigil at sumuko sa pagsiserve, sa pagsunod sa ating Panginoon. At sa tagal natin sa community, no, nakita ko na kung paano tayo binless ng Panginoon. Amen. At masasabi mong never tayong pinabayaan. Amen. At Totoo. hindi tayo hinayaang mawala, hinayaang maging mas masama ng Amen. ating Panginoon. Dahil sa tuloy-tuloy natin na paglapit at pagkakaroon ng magandang relasyon sa Kanya. Amen. Amen. Maraming Yes, salamat. amen. Next one. Ay, salamat po. Praise God. Sobrang maraming salamat po. Muli sinamahan nyo kami sa isa na ng mga episode ng Amen. Usapang Tinapay. At thank you rin mga brothers sobrang mga inspiring na Amen. messages na Yes, ibinahagi praise nyo sa ating mga kapatid. At syempre mga kapatid, kung nagustuhan nyo po yung kwentuhan namin, kung may napulot po kayong magandang aral, no? Please like, share, and subscribe. At nang sa ganun, matulungan nyo kaming maikalat yung mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. So meron po dyan comment section kung ano po yung mensahe, napulutan yung shout out, mga greetings, birthday, anniversary, i-leave nyo po dyan, Yan. isa-shout out po namin. Amen. So meron na po kaming merchandise Ayan, na no? Usapang Tinapay merchandise. So yan, ipa-flash po yan sa inyong screen. Meron na po kaming t-shirt, yung cup, ayan, yes. tapos yung mga ganitong mug. Ayan, so naka-post po dyan. So kung gusto nyo pong umorder, mag-leave po kayo dyan ng message. Or pwede nyo po kaming i-message sa aming Facebook page sa Usapang Tinapay Podcast. So Amen, amen. pa-like, share, subscribe na lang din po ng aming page, ng mga videos po namin. So pwede din po kayo mag-message po dyan, mag-comment po kayo or mag-direct message po kayo sa amin. So Amen. Usapang Tinapay Podcast sa Facebook page. Okay, so talagang napakabuti ng Panginoon Yes. ngayong Amen. gabi na to. Praise God. Ang dami nating natutunan at na-remind tayo kung gaano tayo kamahal ng ating Amen. Panginoon sa kabila ng ating kasalanan, kahinaan, patuloy niya tayong Praise tinatanggap. God. So, syempre, may parating po kaming Christian Life Ayan, Seminar. Yo, lapit na. Oh, Ilang weeks na. June 28, so mga 3 weeks na lang, no? Oo. So, we are inviting all young couples. Amen. Malapit lang po muna dito sa aming Cavite. location. Sa Cavite, pwede, sa Cavite. So, kita-kita po tayo June 28, 8 to 5 p.m. Yan po sa DPWH Cavite First District Engineering Office. No? So, mag-enjoy po tayo dyan. Napakarami po nating matututunan. Magkakaroon tayo ng maraming mga kaibigan. Amen. Pa. Most especially, mas mapapalapit pa tayo sa ating Panginoon. Amen. Okay, so kita-kita po tayo. Magpunta po kayo. Lapit na. Po. Aasahan po namin Libre kayo. yan, libre. Libre po, wala kayong gagamitin. Wala kayong dadalhin, kundi kayong dalawa mag-asawa. Kung sakali pong hindi nyo kayang pumunta, susunduin namin. Yes! Oo, nako! Kahit taga Tugigaraw pa kayo. Ito na bahala doon. Oo, meron po kaming helicopter. Si Gerald. Yan, helicopter po yan. Oo, ako si Bangka yung akin. Mabagal yun. So,
Kita-kits po sa June 28, Amen. Akin na. 8 to 5 p.m. Cavite First District Engineering Office. Ang title ng team natin ay Firmly planted po. Yes, Firmly Planted. Okay, syempre, lagi po nating tatandaan Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Salamat! Bye!